Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminar Edition. At ngayong araw po ay March 22, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Docetism. Ano ang kahalagahan ng pagiging tao ni Kristo? And ang scripture po natin ngayong araw ay 1 John chapter 4 verse 2 to 3. Sabi po dito, "By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has comes in the flesh is from God, and every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming, and now it is in the world already." Sa Tagalog po, ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Jesus Kristo ay dumating bilang tao, kung hindi gayon, ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus hindi mula sa Diyos. Ang espiritong nasa kanila, ang espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. And sabi po dito na ang Docetism is that heresy that denies Jesus' true humanity, claiming he only appeared human while being purely divine, rejecting his real suffering and incarnation. So, hindi po sila naniniwala, may hindi po naniniwala. May hindi po na parang hindi nila ginawa ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo dahil nga daw po nagkatawang tao ito. And ayun po. And teaching number 1, Jesus is truly God and truly man. Sabi po dito na ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang truly God, Panginoong Diyos, at truly man, nagkatawang tao po talaga siya. And teaching number 2, Jesus divine and humanity secure our salvation. Sabi naman po dito na ating Panginoong Jesucristo, ang pagiging pagkakadiyos niya at pagiging pagkakatao is na-secure neto yung ating kaligtasan. Kung hindi siya maging pakatao at Diyos, hindi tayo maliligtas. But Jesus came to us with divinity and humanity na na-secure yung kaligtasan natin, yung salvation natin. And teaching number 3, Jesus emphasized with and cares for His followers. Sabi naman po dito na ang ating Panginoong Jesucristo ay na-emphasize niya tayo na may pag-aalaga sa atin para sa kanyang mga tagasunod. And application number 1, believe in the true Christ and the true gospel. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na maniwala po tayo sa totoong Panginoong Diyos o ating Panginoong Jesucristo and sa totoong gospel niya po. And application number 1, remember that Jesus understands our pain. Sabi naman po dito na itatak po natin sa sarili natin na alam po ng ating Panginoong Jesucristo na naiintindihan niya po ang ating mga pain, yung mga masasakit na dinadanas natin. Kaya nga po, siya ay divinity and humanity. And application number 3, pour out of your burden to Jesus. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na sabihin po natin sa Kanya, i-pour out natin po sa Kanya yung lahat ng burden na nararamdaman natin sa puso at isip natin. Dahil nga po siya po ang ating Panginoong Jesucristo. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.